Nakatakdang lumipad papuntang Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida upang tutukan ng pagpapauwi sa dating kongresistang si Saldico. Nakipagpulong na rin ang Department of Justice sa Department of Foreign Affairs upang plantsahin ang mga hakbang kasama ang pakikipag-ugnayan sa international authorities. Katuwang din sa proseso ang Philippine Center for Transnational Crime. Ayon kay Vida, sinusuri ng pamahalaan ang lahat ng legal na opsyon para maiuwi si Ko. Kabilang ang deportation na itinuturing nilang pinakamabilis sa ngayon. But of course, the DOJ, your Philippine government will always be ready to counter all of this with the end of objective of bringing him back to justice, diba? To make him accountable and face the charges now pending before the Supreme Court. Iginit din ng DOJ na maingat sila sa paglalabas ng impormasyon dahil may posibilidad na may mga grupong nagmamanman at maaaring humadlang sa pagpapauwi sa dating mambabatas. Pero kung ano man yung plano nila na ayaw nilang humarap sa ating husgado, ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Gagawin natin lahat ng pamamaraan at titiyakin ko sa inyo, hindi mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusado si former Congressman sa Sa kabila nito, kumpiyansa ang kalihim na nasa tamang direksyon ng kanilang ginagawa, lalo't kapwa signatory ang Pilipinas at Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption. Aniya, pareho ang paninindigan ng dalawang bansa laban sa katiwalian, bagay na nagbibigay ng pag-asa na maibabalik sa Pilipinas si Ko upang harapin ang kanyang mga kaso. Isa mo yung prinsipyo pinangahawakan doon. Ang mga authorities sa Czech, authorities sa Pilipinas, ang sabayanan ng Czech Republic, ang sabayanan ng Pilipinas, lumalaban sa korupsyon. So dito, dahil ang ating hinahabol, ang ating pinipilit na mapauwi sa atin, ay naakusahan sa usapin ng korupsyon. Kasi alam natin na sa Czech Republic, hindi rin nila kinukonsente ang korupsyon. Hindi rin sila papayag, di ba, na magiging masasawata yung objective na mapanagot yung dapat mapanagot dahil nanaguan lang sa ibang bansa. Binigyang diin ng DOJ na bagamat hindi nila kontrolado ang mga hakbang na maaaring gawin ng isang individual upang iwasan ang batas, determinado ang pamahalaan na gamitin ang lahat ng legal na paraan upang mapauwi ang dating kongresista at mapanagot sa mga kinakaharap niyang kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.